Pakinggan nyo, meron akong babasahin. Basahin natin. Huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo? Magkasunod na talata, magkaiba Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayun. Huwag mong sasagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya. Maging mangmang ka rin. Tuloy. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kita nyo? Pagka nga nabasa mo yan, malulugaw ang utak mo. Biro mo nga naman magkasunod. Sabi doon sa unang instruction, huwag mong sasagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka maging gaya ka rin niya. Tapos, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. At, baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. kita nyo, magkakontra o hindi? Magkakontre. Kung ang babasa, walang unawa. Pero, pag ang babasa po ng dalawang talatang ito'y nakakaunawa ng Espiritong galing sa Diyos, hindi magkakontre. Gusto nyo patunayan ko sa inyo, mga kababayan? Dalawang magkasunod na talata yan, ha? Ito nyo, pakinggan nyo. Ulitin nating isa-isa, Basa. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sabi ng Diyos, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya. Ito ho ang consequences ng pagsagot sa mangmang. Bawa, may nakasalubong kang taong mangmang, hindi umuunawa, nagalit agad, minura ka. Hindi mo na nagtanong, galit agad. May nabalitaan lang siya. Sumagot ka nga ayon sa kanyang kamangmangan, ano isasagot mo? May pagkakaiba pa ba kayo? Pareho na kayo! Ulitin natin yung talata. Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Tama ang salita ng Diyos o hindi? Tama Pag yung kamangmangan ng mga inayunan mo, pareho ka rin. Pareho na kayo, mami, ang dalawa. Wala na kayong distinction. Even if you believe that you are wiser than the mangmang, you are both mangmang. Lumagay ka sa level niya Okay na, no? Naintindihan nyo na ibig sabihin ng Diyos? Ulitin ho natin ulit, saka naman natin ituloy. Pakinggan nyo. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayun. Pag sumagot ka sa mangmang, yan sinundan mo Sinagot mo siya ayon doon sa kanyang kamangmangan magiging gaya ka rin naman niya. Pantas ka sa palagay mo. Ikaw ay maalam. Meron kang kalidad. Tapos lumagay ka sa kanyang level, masama mangyayari sa'yo. Pero ang sumunod na talata ay ganito. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. At baka maging pantas siya. Ito naman nagbibigay ng pag-asa na yung mangmang mahango sa kamangmangan. Hindi ikaw ang lalalim sa kanyang level, kundi siya'y hahanguin mo sa level mo. Paano ang gagawin mo sa kanya? Sa pakikitungo mo sa mangmang, pag nakikipag-usap ka, sasagutin mo siya ayon sa kanyang kamangmangan. At unti-unting magiging pantas siya. Paano yun? Pakinggan nyo, Sabi nung isang doktor sa pasyente, o sabi nung pasyente sa doktor, Dok, masarap ho ang ang ice cream
may diabetes ka ika eh. Masarap po ang ice cream eh. Paborito ko yun eh. Mamamatay ka agad. Sabi ng doktor. Sabi ko na sa'yo, bawal lang matamis sa'yo eh. Mamamatay ka agad. Paano ho yan, Dok? Paborito ko yung ice cream. Ibig mo sabihin, hindi na ako pwede kumain ng ice cream? Pwede, paminsan-minsan. Kaya lang, pag kumain ka ng ice cream, mga kalahating ano lang. Kalahating baso lang. Pero pag kumain ka ng ice cream, huwag ka nang kakain ng kanin at saka tinapay. Bakit ho? Kasi yung tinapay at saka yung kanin, nagiging sugar din yun eh. Hindi ko naintindihan yun, Dok, basta't masarap ang ice cream. Sabi niya, sige. Pag uwi mo, kumain ka ng isang basong ice cream. Damihan mo ha, isang baso ha. Tapos balikan mo ko bukas kung ano naramdaman mo ha. Sige. Sinagot mo na siya ayon sa kamang. Pinipilit niya ice cream. Di, bigyan mo siya. Sige. Sige, isang baso. Sabi ko kanina, kalahating kutsa, ano lang. Sige, isang baso, puno. Kainin mo lahat ha. Sige. Kinabukasan bumalik. Dok, lambot na lambot ho ako, nanginginig ang katawan ko. Nung pagkakain ko ng ice cream, uminom pa ako ng Coke. Talagang lambot na lambot ho ako. Nanginginig ho ang katawan ko. Tapos init na init ako, pawis na pawis ho ako. Lambot na lambot ho ako, Dok. Sabi ko na sa'yo eh, masama sa'yo yung ice cream. Matamis yun, maraming asukal yun eh. Binagayan mo yung kamangmangan yan, di niya maintindihan eh. Di niya alam yung glucose, di niya alam yung lactose, di niya alam yung simple sugars, di niya alam yung that carbohydrates is converted into simple sugars. Iparamdam mo sa kanya. Ngayon. Nanginginig ka pa ba? Nanghihina pa ba ang laman mo? Upo, Dok. Teka, bibigyan kita ng ano ha. Inumin mo. Diyan ka kalahating oras, huwag ka alis ha. Ano ang pakiramdam mo? Malakas na ho, Dok. Malakas na. Ayos na ho. Ha? Ayos na? Eto pa isa. Inumin mo pa to. Dok, nanghihina ho ako, Dok. Nung tumatalaban ko, nanghihina ako. Ito. Kalahati. Nung mainom yung kalahati, pagkaraan na medya oras, Dok, lumalakas na naman ako. Yon. Ganon, anak. Kaya nga bawal sa'yo maraming sugar, kailangan regulated lang. Yung ibinigay ko sa'yo, pampababa ng sugar, tinan mo nang bumaba yung sugar mo, nalambot ka rin. Nung tumaas yung sugar mo, nalambot ka rin. Kaya kailangan, ang regular na sugar lang, ma-maintain. Ayan. Para sa mga may kailangan, ang regular na sugar lang, ma-maintain. Ayan. Para sa mga may diabetes. Yung hindi nakakaintindi ng medisina, nung maramdaman niya yung sinasabi ng doktor, naniwala siya. Hindi ka na mahihirapang magpapaliwanag na kailangan ng insulin ganon. Hindi na. Yung naramdaman niya, matututo na yun eh. Kaya sa susunod, inaalok ng ice cream. Patikim nga. Ito pa, Mari, sige ka. Ayoko. Natuto yung mangmango, hindi. Bakit? Binagayan mo yung katangahan niya. Yun ang ibig sabihin ng Diyos doon. Kasi, there are things, ang nanay ko po kasi may diabetes eh. Ang nanay ko, nung siya'y 87 na, nagka-diabetes. Sabi nga nung doktor namin, ano ba naman diabetes at nahuli ng dating? Kasi meron po silang tinatawag na diabetes na huli na eh. Ayun, yun daw sa nanay ko, huli na. Siguro, bunga na lang nakatandaan. Ngayon, madalas ho yung aking ina, palibasa ayaw siya nung kakain ng maraming ulam, ang dinadamihan niya kanin. Pag minsan, pag sumobra kanin, manginginig. Lalagyan namin ng bibigyan kong gamot. Minsan naman, siguro sa takot niyang manginig siya uli, natakot nang kumain ng kanin. Nagpapak na lang nung ulam, nagkulang naman yung sugar. Naglambot na naman. Tawag ako kay Dr. Doc, ang nanay naglalambot. Nahihilo daw siya. Ano ba kinain? Ulam lang ako, hindi kumain ng kanin. Naku, kulang ka sa sugar yan, Eli. Ang gawin mo mukha ng painumin mo kalahating bote. Hindi ko babawal sa ako bahala, sabi ng doktor. Sabi niya, pagkaraan ng kalahating oras, tawagan mo ko kung ano naramdaman. Nay, kako, minum ka. Ayoko nga, ano papatayin
mo ako, naglalambot na kayo. Sige ka ako, sabi ni doktor. Sabi ba ni doktor? O, sige, inumin nyo. Minom. O, sige, pay. Inom konti. Nak, malakas na ako. Tayo na. Dahil ako, Dok, tumayo na nanay ko. Malakas na raw siya. O, sabi ko na kulang ang sugar niyan. Kaya patutuloy ako, marunong na akong kung kulang, kung sobra. Kasi magkulang at sumobra, mahihilo ka Aatakihin ka ng presyon na mataas Ganon din naman yung yung tinatawag na hypertension at hypotension. Hindi naman natin alam yun Alam ng doktor. Pero through experience, nalalaman natin na i-convey sa atin ng doktor yung kanilang pinag-aralan through experience. Kaya, yung mangmang may pag-asang matuto nung nalalaman ng doktor. Kaya kayo kung may hika kayo, sinasabi ko sa inyo, lahat ng espesyalista sa hika sa Pilipinas, kilala ko. Alam nyo ang sabi nung isang espesyalista sa hika? Sabi ni Dr. Roque, Eli, alam mo, kung basta-basta doktor lang sa hika, talo mo. Sabi niya, bakit? Sa loob-loob ko, lahat lang espesyalista sa hika, hindi lang naman ikaw ang nakausap ko Yung isang espesyalista sa Makati Medical Center, lahat ng pinagtutusok ako rito ng katakot-takot na tusok Ano ba gagawin nyo ako sa akin, Dok? Ba't nyo ako sinusugatan? Titignan natin kung saan ka allergy. May allergy. Sugat yan. Sinugatan niyang buo na yan. Ang dami. 28 yata. Namaga yung 2. Yan ang allergy mo. Ano kako yan, Dok? House dust. Yan. At saka yung dried saliva. Ano po ibig sabihin nun? Yung alikabok sa daan, hindi ako hikain doon. Pero yung alikabok sa bahay ng mga tagal nang nakaimbak doon na 45 taon na, pag naamoy ko yun, walang duda yun. Mahirapan ako huminga. O kaya yung dried saliva, yung tuyong laway. Natutunan ko na yun, kaya at least ngayon, hindi ako sinusumpong ng hika, awa ng Diyos. When I have known the facts about asthma. Kaya yung aking kawalang pinag-aralan, wala akong malay, natuto ko sa unti-unting pagsasalita sa akin ng doktor, binagayan yung aking kamangmangan, nakuha nila yung aking kamangmangan, nakatangahan ko sa medisina, naiangat nila ako ng paunti-unti. Tama ang sabi ng Diyos. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at meron siyang pag-asang maging pantas. Sabi sa Biblia. Kaya, anong contradiction doon? Meron bang contradiction doon? Wala Malaan mo lang yung intent nung nagsasalita. Hindi mo masasabing may contradiction. Kasi, halimbawa, ang kausap mo bata, mangmang yun O ano isasagot mo? Lolo, saan ba ako galing? Di sa mama mo. Si mama, saan galing? Di sa mama ko. Ganun ba yun? Oo kako, ang mama mo kapatid ko. Ako at saka ang mama mo galing sa lola mo. Kaya ako, lolo mo rin ako. Sabi ko, yung tatay mo, anak ng mama mo. Lolo, ingkong kasi ang tawag sa akin Ingkong, lolo ho yun Ingkong, nung bang lumabas ako sa mama ko, saan ba ako lumabas? Sabi nung bata, diyan ka ako sa tiyan ng galing Di ba pagka ako nakakita kang buntis, doon yun, baby yun. Pagka ba lumalabas yung baby, saan ba yun? Lumalabas ba yun? Doon sa puwet, sabi niya. Sabi ko, hindi ka ako anak. Ang lumalabas sa puwet, tae yun. Di ba kako, pag tumatay ka, sa puwet lumalabas yun. Saan nga ako lumabas? O kayo, sasabihin nyo? Sasabihin nyo ba yun? Hindi mo sasabihin. Sabagay, malapit na siya sa katotohanan sa tinatanong niya, pero hindi mo sasabihin. Babagayan mo yung kamangmangan niya. Di ba? Bandang huli, matututunan din niya yun. Di ba? Yung apo kong tanong ng ganun nung tanongin ako 7 taon ngayon magkaka-14 na siya. Naintindihan niya na, kaya hindi ko siya sinasagot.
merong mga tanong na, kasi saan ba kung galing ang buwan? Sa Diyos. Ang Diyos ang galing. Ewan ko kako, hindi ko alam. Siyempre, babagayan mo, marami siyang tanong saan ba galing ang tao? Sa Diyos. Saan ba galing ang buwan? Ang tubig? Sa Diyos, sa Diyos. Ang Diyos ang galing. Katapos-tapos tinanong sa akin saan galing ang Diyos hindi ko kako alam anak dahil hindi pa ako tao noon. Sabi ko sa kanya. Hindi niya kasi maintindihan, di ba bagayan mo na lang yung kanyang... Pero may pag-asa siyang maging pantas. Bakit? Nakikibagay ka sa kanya. Alam niyo kasi, may pag-asa ka na ikaw na pantas, makahikayat ng iba para maging pantas. Ang katunayan, yung abogado nakapagtuturo ng ibang hindi abogado para maging abogado. Tama po, hindi? Yun. Ganun ang sinasabi ng Biblia. Na sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at matututo naman siya. Maaari siyang maging pantas sa ganang kanyang sarili. Sa lahat ng ito, ibig ko lang ipakita sa inyo, ang Biblia walang kontradiksyon yung salita ng Diyos. Kaya lang nagkakakontra-kontra ko minsan dahil sa sariling kaisipan ng tao. Yan. Ngayon, meron bang salita ang Diyos na magkakontra? Meron ho. Sasagutin ko na. Pero bakit magkakontra parehong salita ng Diyos? Kasi hindi parehong panahon. Tanyo? Yung salita ng Diyos, na parehong salita ng Diyos, pero parang magkakontra. Bakit? Sinabi sa magkaibang panahon. Tuklasin po natin yan sa Biblia. Sa